Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Yes, masaya siya. Nasa topic tayo ng wisdom, yung karunungan. At tayo nga po ay nasa tema na to upang lalo tayong mag-gain ng wisdom sa buhay. May tanong lang ako, sino sa inyo po yung napahamak dahil nangibabaw yung emosyon? Ayan. Na ang dami na nabuntis ng walang asawa dahil dyan, okay? Sino sa inyo napa-add to cart ka dahil sa emosyon? Okay? Merong iba, masyado na mga tragic, napaaway, nakapatay. Kasi po minsan yung emosyon natin, hindi natin makontrol, ano? Kaya ang tanong ko, tama bang ilabas natin to? Yung kung ano man yung nararamdaman mo, kailangan ba talaga ilabas? Whether na nag-bash ka sa Facebook out of emotion, at worse nga po, yung galit natin nakakapagdulot ng damage sa ibang tao. Sabi sa Kawikaan 29:11, ang taong hangal ay hindi makapagpigil sa kanyang galit. Ngunit ang taong marunong ay nakapagpipigil ng kanyang sarili. Grabe, di ba? Hindi ibig sabihin bawal ka magalit o mag-express ng feelings. Pero ang point po dito yung self-control. Yung tao daw pong wise, may karunungan, kahit galit na galit, kaya niyang kontrolin yung sarili niya. Kumaga, nag-iisip siya sa malayuang pananaw na pag ginawa ko ba to, pag minura ko to, ano ba consequence? Pag nagdabog ako, matatanggal ba ako sa trabaho? Pag nag-reply ako immediately sa basher ko sa Facebook, pag minura ko ba, forever na itong nasa social media. So, instead na magpadala po sila sa init ng ulo, sila po, they choose to respond calmly, okay? So, sa ganitong po paraan, nagiging peaceful ang paligid, at nakapag-isip sila ng nasa hulog, nasa tamang pananaw, pagka po pinalipas yung galit. Now, in contrast po sa taong hangal, yung foolish response, naglalabas agad ng galit. Walang pakundangan. Nakadalasan, nagiging sanhi po ng pagsisisi, pag-aaway po sa mag-asawa, kaibigan, kamag-anak, hindi pagkakaintindihan. Kaya kailangan natin tanungin yung sarili natin, paano ba tayo magre-react kapag tayo ay nasa tindi ng emosyon at galit? Well, una pong advice ko, huminga ka muna ng malalim. Okay? Minsan, oxygen lang kailangan mo eh. Pagka huminga ka kasi ng malalim, yung utak mo nakakapag-isip. Okay? So, mag-breathe ka ng isang malalim. Okay? 3 to 5 seconds na malalim na hininga. Okay? And then, ako po bilang pastor, magdasal ka. Okay? Kung parating na yung taong gusto mong tuunan ng emosyon, hinga malalim, and then mag-pray ka. Maybe the Lord will give you wisdom pagka ganun ginawa mo. Hilingin mo sa Diyos na, Lord, pagka nag-react ako dito, maaaring pagsisihan ko. Pag binitawan ko na yung words, hindi ko na siya mababawi. Okay? Tandaan po natin, sa bawat pagkakataon, it's always a choice. Magiging kalmado ka ba? O ipapalabas mo agad yung iyong emosyon na madalas nagdudulot ng pagsisisi. As I end, Kawikaan 29:11, ulitin ko po, ang taong hangal ay hindi makapagpigil sa kanyang galit. Ngunit ang taong marunong ay nakakapagpigil ng kanyang sarili. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa reminder. This goes to all of us. Lahat po kami may tendency na padala sa emosyon. Konting post lang, ika-cancel na namin. Hindi pa namin alam yung overall context, basta na lang kami magre-react sa isang tweet o isang post ng isang tao. Lord, alamin muna namin yung konteksto bago kami mag-respond. Kasi opinion lang naman yung sa amin. So Lord, tanggalin niyo po yung madali kaming mag-judge ng tao, madali kaming mapadala sa emosyon, madali kaming magalit, Lord God, na nagdudulot ng matinding epekto sa mga taong nakagalitan namin, nakaaway namin. Salamat, Lord, sa wisdom na ibibigay mo sa amin to control our emotion. In Jesus' name, Amen. The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.